Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 20, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 1, verse 26 to 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatak ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipin ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang gospel po natin ngayon ay kwento na kung saan ang Diyos ay pumasok sa ordinaryong buhay ng isang ordinaryong tao, si Maria. Hindi siya mayaman, hindi siya sikat, hindi siya makapangyarihan, pero si Maria, bukas ang kanyang puso. Ang mensahe ng gospel natin ngayon ay malinaw. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto. Ang hinahanap niya ay ang handang magtiwala. Sa totoo lang, ang plano ng Diyos ay hindi palaging magaan, pero palaging may kasamang biyaya. Sabi nga sa gospel, ang Espiritu Santo ay lililim sa iyo, bababa sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka iiwan ng Diyos sa responsibilidad na siya mismo ang nagbigay. Kung titingnan natin, very human ang reaction ni Maria. Hindi siya agad nagsabing, "Yes, Lord." Una, natakot siya, nagtanong, nalito. Ito yung human experience. Hindi ka naman kagad yes, pero ito yung mahalaga. Pinapakita ni Maria na pwedeng natatakot ka, pero nagtitiwala ng sabay. Madalas kasi, iniisip natin kapag may plano ng Diyos, dapat excited agad tayo. Pero ang totoo, minsan ang sagot natin sa plano ng Diyos, "Lord, hindi ko po gets. Lord, hindi ko maintindihan. Pero, sige." At doon, papasok ang pinakamakapangyarihan linya ni Maria, "Maghanap sa akin ayon sa iyong sinabi." Hindi ito sagot ng taong sigurado, pero ito yung sagot ng taong nagtitiwala.
Hindi alam ni Maria kung paano, pero alam niya kung kanino siya kakapit. Ngayong araw na ito din yung ang hamon sa atin. Hindi natin alam, hindi natin ma-visualize yung buong plano ng Diyos. Pero mahalaga, kahit natatakot tayo, magtiwala tayo. Inaanyayahan tayo ng gospel natin, natanggapin natin, hindi lahat ng plano ng Diyos, kundi tanggapin natin ng bagamat tayo natatakot, tanggapin natin ng buong buo. Magtiwala tayo kahit may takot. Sabihing oo, kahit hindi pa klaro ang buong kwento. Always remember na kung saan mayroong paanyaya ang Diyos, lagi itong may kalakip ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya. Dahil kapag sinabi mong oo sa Diyos, siya na ang bahala kung paano. Kaibigan, perhaps magpapasko, may pinagdadaanan ka. May iniintindi ka. Merong mga bagay na hindi ka sigurado. Hindi mo malaman kung paano magiging 2026 mo. Kapit tayo sa Diyos. Hindi man natin makita yung buong picture, kagaya ni Maria, natatakot, pero magtiwala sa Diyos. Let us pray. Panginoon, turuan mo akong magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Kapag natatakot ako sa iyong paanyaya, ipaalala mo na hindi mo ako iiwan. Bigyan mo ako ng pusong marunong magsabi ng oo. Magsabi ng oo kahit nanginginig, kahit may tanong, kahit may alinlangan. Mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Amen. Kaibigan, baka may kakilala ka ngayon na natatakot sa next step nila sa buhay. Kung ang reflection na ito ay nagpakalma ng iyong puso, i-share din natin ito. Share din natin ang audio gospel reflection na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa GC natin, sa mga classmate natin. Dahil, malay mo, ito rin yung hinahintay nilang gospel message. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.